basically, one is you want the candidate to be transparent. Okay? Second also, aside from being transparent, campaign finance is about good governance, no? Kasi if a candidate hindi pa siya nanalo and he's breaking all the election laws, what do you expect him when he gets into the position? And third is parang it's not about money. Politics should not be about money, it's public service. So, parang kung ngayon ang trending is lahat na mga may pera, yun lang ang kaya magkandidato, ay hindi naman maganda sa bansa natin yan. Importante malaman ng tao, saan nakukuha ng kandidato yung pera niya na pangkampanya? Di ba? Pangalawa, nalalaman ng tao saan niya ginagastos yung perang natatanggap niya at saka magkanong ginagastos ng sariling pera niya. Diba? Pangatlo, pag malaman mo dalawa, gaano kalaki, bakit siya interesado sa posisyon na yan? Kung ganito kalaki ang ginastos niya at ito lang ang sweldo. So anong gagawin niya sa posisyon? Siguro po, pag-isipan nyo ng mamaya yung mga tanong na yan, no? At maging desisyon ninyo kung iboto ba yung tao o hindi. To some extent, naging totoo yan. And we're trying to reverse the trend. Kasi ang ayaw natin na maging part ng kultura na natin ng Pilipino na pera-pera na lang, no? Ang ano namin is it should be the platform. Ano bang mabigay ng kandidato? Pag ihalal siya, ano ma-offer niya sa tao? Hindi lang yung issue ng pera, hindi lang maganda yung poster niya o marami siyang artistang kasama, 'di ba? Kung ano yung magagawa niya, yun ang dapat i-focus. Meron talaga po. Makikita namin, meron talaga at meron talaga. At we hope that we're also, pag may mademanda at may ma-prosecute man o may ma-disqualify, it sends a message that we're serious and that they should shape up also to follow the law. The law has been there since 1985. No? There's no excuse not to comply it, almost 30 years later. Ang mga bawal po, lalo yung mga nagko-conduct ng rally at nagbibigay ng pagkain, naghahakot ng crowd, nagbibigay ng pera. Yun ang pinakabawal, no? Sa mga bumoboto, bibigyan mong pera, no? Yun yung mga no? And campaign finance strikes at the heart of all of this. Diba? It wants to regulate money, so you cannot use money for these activities. No, we want to put a stop to this practice. It's difficult, but we have to start sometime. Sa pwede, general rule is, kahit sino pwede. Yung mga may bawal, yung lalo may interest sa government. Yung mga may concession sa government, yung may kontrata sa government, yung mga civil service, mga government employees, armed forces, mga foreigners, yan. Kasi politics is a local concern and we don't want to be dictated by foreigners, no? So yung mga public owners ng mga public transport, yan, bawal yan. Kasi kumukuha sila ng lisensya sa government. So pag sila ang nagbibigay, baka may kapalit yan sa kandidato pag naupo na yung kandidato. Kaya yun yung mga pinagbawal. Isang pinakamalaking contributor, si Antonio Cojango, 100 million. So walang limit yung contribution. Iintindihan natin, no? Ano ibig sabihin ng contribution? Sa batas, ang contribution is a gift, donation, subscription, loan, advance, or deposit of money or anything of value, contract, promise, or agreement of contribution made for the purpose of influencing results of the election. Now, ang normal connotation kasi sa contribution, pera. Pero hindi lang pera. Minsan, in kind. Kung bibigyan ka ng 1,000 t-shirt ng supplier mo,
na libre, ang consider yan contribution. Kailangan mo i-report yan. Kung halimbawa, kaibigan ko yung may-ari ng itong hall na to at pinagamit niya sa akin ng libre, yung value na kung nire-rentahan niya itong hall na to ay contribution din. At kailangan i-declare niya yung value kung inupahan niya itong hall na to. Next slide. Pati yung mga facilities na ang mismong kandidato ay may-ari, kailangan i-declare din niya. No? Halimbawa, yun na, yung mga bus, yung mga helicopter, yung mga office na ginagamit niya. Ang hindi kasama, pag mga volunteers na walang sweldo, hindi considered contribution yan. Next. Pero sa expenditure naman, ibig sabihin sa mga ginagastos ng mga kandidato, yun ang may limitasyon. No? Kaya tutukan natin, pag candidates with political party or party list, 3 pesos. So depende, kung ang tumatakbo ay mayor, depende sa number of registered voters, 3 pesos. Multiplied by number of voters. Halimbawa, kung sabihin mo 200,000 yung population ng lungsod, times 3 pesos, 600,000 pesos. Sa political parties naman, 5 piso. At kung independent, 5 piso din. So doon, madaling ma-compute po kung magkano yung limitasyon, hanggang saan lang sila pwede gumastos. Yung mga ginagamit niya pang kampanya, yung mga posters niya, yung mga TV ads, yung mga radio ads, yung mga sweldo niya sa mga campaigners niya, yung mga papel na ginagamit nila, yung mga headquarters niya, yan, pwede yan. Yung mga pang-transportation, yung mga bus na pag umiikot sila, no? Yan. Yung mga bawal sa kanila, yun yung magbibigay ng pagkain pag mag-rally, yun. O magbibigay ng transportation, mamimili ng boto, o galing sa personal na pera niya na pang donation. Halimbawa, nagdo-donate siya sa mga panglibing, pang-donate siya pang-aral na wala namang scholarship. Yan, bawal yan. Pwede rin po, no? Kasi yung vote buying, hindi lang one way. Kung wala nagbebenta ng boto, wala din bibili ng boto, di ba? So, dalawa sila ang sasabit. So, lalo ko yung botante pag tumatanggap ako para unampaan niya ako yung araw mismo ng eleksyon. Di ba? Bawal yun. Yung puro paggamit ng pondong bayan o use of state resources, ano naman yun? Ayun, bawal din yun. Election offense yun. At pwede makulong yung kandidato. Pero para mangyari yun, kailangan yung kandidato nakaupo sa posisyon ngayon. At yun, that's I think the most blatant violation that one could do, no? Kasi he's not even using his money, and he's using the state resources to remain in power. Sa pagre-report ng mga donations, expenditures, ano yung tungkulin ng mga kandidato at partido? Ang tungkulin nila is i-report nila lahat. Lahat na tanggap nila at lahat na ginagastos nila. Hindi pwede yung mga nakatago. Kasi gusto mong malaman na yung nanalong kandidato, sino ba talaga ang tumutulak dyan? Baka meron pag sa incumbency niyan, meron mga pinapabor yan dahil malalaki yung mga binibigay. Kaya they have to be transparent. Mga interim po, halimbawa, yung mga radio stations, kailangan mag-submit ng mga broadcast logs. So, makikita na natin kung lumalampas na ba yung kandidato? Sino bang gumagastos para sa kandidato na ito? Pag nagra-rally sila, 7 days after the rally, kailangan nila i-submit lahat na ginastos nila. No? Para makikita mo. Kung at yun is a ground for disqualification pag hindi ka sumunod doon. Hindi election offense din, kasong kriminal. So, yun yung mga interim.
SOSE po, 30 days pa after the elections. So most of the time, by the time na na-review yan, tapos na, nakaupo na yung tao. Diba? At doon malaman mo na hindi pa totoo ang sinasabi niya. Pinagsabit ng SOSE, meron bang penalty sa kandidato? Dalawa po, dalawang klase. Una po, kung nanalo yung kandidato, hindi siya pwede makaupo. Malinaw sa batas yun. At kung hindi din siya submit, pwede siya mamultahan sa unang opensa. Sa pangalawang opensa, aside from sa multa, pwede siya ma-perpetually disqualified. So kahit anong posisyon, hindi na siya pwedeng tumakbo. Sa tax code naman yun, no? Ang mag-i-enforce yan yung BIR. At ang pagkaintindi ko, naglabas na ng bagong circular ang BIR. Kasi lahat ng mga kandidato ngayon, ginagawa silang withholding agent. At magre-remit sila na 5% sa lahat ng mga ginagastos nila sa BIR. No? Ang sa amin po, nakita namin it's a source of information to verify kung tama ba ang sinasabi ng kandidato. So we're connecting with the BIR, so we can give them their database. They can also give us the candidates database, so we can compare kung totoo bang sinasabi ng candidates. In 2013, first time, then we hope an improved 2016, diba? But sa akin, ang position ko is there's always room for improvement. There's no such thing as perfect. So it's always moving towards perfection, even though you know you'll never reach perfection. So parang move up. So maybe next election, itong innovation ma-introduce natin. Diba? And pag may mga bagong batas na mas napapansin na ngayon ng mga legislators natin at mas may higpit na, at siguro mas yun, papunta tayo doon. No? Sa akin, like sa ibang bansa, yung mga first world countries, nakita ko yung enforcement nila, gaano kahigpit. May nakukulong talaga at nasisilip na paano ginagastos yung pera. Sana po ganun tayo dito. Ang sa akin po, there's a lot of ways that you can save money, that you can go alternative campaigning, diba? But it's just changing the trend. I mean, sa akin, the first step will always be the hardest, diba? But we have to take the first step. Kasi kung hindi, kung sabihin sa una kagad, mahirap, ganun. Wala din mangyayari. Hanggang dito na lang tayo. Diba? Hindi kaya sila... Sa akin po, sa COMELEC, no, naintindihan ko po, pasensya ako kung dumadagdag yung trabaho ninyo. Ang sa akin po, kung hindi tayo magsimula ngayon, kailan pa tayo magsisimula? At kung gusto mo ba ang nangyayari sa bansa nyo, ito na ngayon yung pagkakataon na meron kayong magawa para maiba yung sitwasyon. Nakipansin ko lang parang itong area na parang hindi interesado masyado yung previous COMELEC. They're more focused on yung mga terrorism, yung mga ganon. But ngayon, kung tingnan mo yung trending ng politika natin, naging papuntang pera eh. So kaya kailangan bigyan ng atensyon yung issue ng pera sa eleksyon. Hindi ho ba sabi nila pagka... Magalit man kayo, hindi. Ang sa amin, malinis yung konsensya namin na we're just doing what we're paid to do, no? To really enforce the law, no? Sa akin, like, bottom line sa mga tao, kasi nasa inyo talaga yan. We are the democratic society. You vote for the person you want to govern you. And you deserve the officials you elect. So if you see this candidate and you still vote for him despite his numerous violations, then don't complain later on that whatever he's doing, because you deserve each other. Sa candidates naman, just follow the law. Simpleng-simple lang naman yan eh. Diba? Simpleng-simple lang yung batas. Nandyan na yan, matagal na yan. Kung kailangan nyo ng assistance, the COMELEC will always share the information to you, so how you can abide by the law. Yun na po.
media po, kahit anong sabihin mo, is part of Philippine society. The role of media will be to always report, diba? And by reporting, at the same time, they're also monitoring, diba? Kung may mga violation. And so far, yung media, maganda yung coverage nila. Kasi ngayon, like mga recent events, like kay Jambi, yung kay Coco, so it's been brought to a national attention. And ngayon na-realize ng candidates na, oh, bawal yan, masita kami. So we like the attention they're giving on this topic. Importante sa amin is information dissemination. Kailangan yung tao namin alam nila anong gagawin nila. No, and second step is empowering citizenship to report violations. Also empowering, informing the candidates themselves. So at baka magkakaroon ng self-regulation among the candidates. Kasi alam nila, pag may ginawa tong bawal sa kabila, baka matanggal tong kabila. 'Di ba? So, ano pang ginagawa niya kung na-disqualify na siya? Sa amin po, ano kami na hashtag yung sa EIT. So yung mga violations nila, lalo yung sa mga postering, gano'n, yan, pwede lang, ang maganda po sa technology ngayon, they can take a picture, they can take a video, and they can email to us. Then we can take action on that, no? Kasi we understand, we have limitations sa tao, hindi namin maikutan yung buong bansa, at kung may makakita at isumbong sa amin, at least mas madali yung trabaho namin, kasi alam namin sa sino at saan pupuntahan. Kasi sa campaign finance, solid naman yung suporta. Pero yung siguro sa understanding on the topic, parang may sariling mundo ako dito sa NBank. No? Lalo sa mga details. No? Alam mo, kasi karamihan lawyers. So pagdating mga numero-numero na, parang hindi masyadong, hindi yan interesting topic. Walang human drama dyan. Diba? Tinitingnan mo lang, at the end of the day, numbers lang yan lahat. No? Pero yung impact niyan, malaki. Malaki yung impact. Sa amin po ngayon, we're doing it guerrilla style. Wala kaming pondo. So, importante sa amin is saan pupuntahan. Kasama po dyan yung mga anti-EPAL campaign. Opo. Yung Transparency and Accountability Network, yan, malaking tulong sila sa akin. Sa amin, to a great extent, mas nabawasan yung mga EPAL bago kasi dahil sa batas at sa ruling ng Supreme Court, kandidato ka pag campaign period lang. But mas bawas yung mga EPAL na lumalabas ngayon, no? Malaking bagay yung DPWH, nag-all out din sila ngayon, yung COA nagsuporta. So, yeah, no, it is an effort of a country. No?